Hi guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito kay Chinita Princess kung saan talagang napakadali kay Kim no para makuha po ang atensyon at paghanga ng lahat mga kakimpaw. Totoo talaga na si Kimi pinagpala sa babaeng lahat. Kaya naman pati pamilya ni Paolo Avellino talagang aprobado po talaga agad-agad kay Chinita Princess. So meron din po kasing binuking ni Paolo Avellino tungkol po kay Kim na talaga namang isa sa nagustuhan din po ng pamilya niya kay Kim Chiu. Pero bago tayo magsimula mga kakimpaw, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. And ngayon naman, hayaan yung basahin ko ang komento ni Miss Norma Dayag bilang pasasalamat po sa ating mga taga-subaybay na nakatutok araw-araw sa ating pong mga balita. So sabi po dito ni Miss Norma Dayag, shoutout po sa inyo. Good PM, Gandara. How is this? Is this legit or bashers are provoking? So Gandara, all of these are premonitions about their relationship. So, if that's the case, let Paolo move out to Kimi. Then Kimi, not too late Kimi, has still all the time and the privilege to find the right man for her. A cheater is always a cheater. Kaya Paolo, stay out from Kimi. Leave her so that her suitors has also the opportunity to court her. Go ahead with your womanizer attitudes because all of this will have a negative effect with you. God bless Kimi. So, wala yun, Miss Norma Dayag. Naniwala naman kayo agad. Wala yun. Dapat tayo, by this time, na dami ng pinagdaanan ng Kim Pao, di ba? Sa dami na pong mga patunay, mga kakimpaw, na they are real, na mahal ni Paolo si Kim Chiu. Bakit meron pa ring mga pagdududa, kaunting chika, kaunting chismis, agad, pagdududa na agad mga kakimpaw. Hindi ba nagiging unfair tayo niyan kay Paolo Avellino? Ang bilis nating maniwala. Pero pag kay Kim, for example, si Kim, ang sabihan ng mga ganyang-ganyang chika, hindi kayo maniniwala for sure, di ba? Pero bakit pagdating kay Pao, ganun agad? Ang unfair bilang Kim Pao fan. So, dapat po ay patas lang tayo kay Kim and Paolo Avellino. Saka, wala pa namang nagiging problema ang Kim Pao para mag-decide agad tayo kung kanino tayo mas maniniwala. Team Kim or Team Pao? Kasi wala pa naman. Masyado nyo namang pinangungunahan ngayon na Kim and Paolo Avellino. Nagde-decide agad kung kanino sasama pag naghiwalay. Wala pa naman ngang ganyan. Womanizer naman, agad-agad, nakakaloka ha. Wag laang maya-maya pag may ayuda ang Kim Pao, babalik na naman kayo para kayong mga balimbing yan pa nagkataon. Maniniwala sa chismis tapos babalik na naman, 'di ba? Nakakaloko naman kapag ganun. Anyway, thank you so much pa rin po sa inyong komento, Mr. Madayag. And ngayon naman ay dumako po tayo sa atin pong mga chika para sa gabing ito mga kakimpaw. At unahin na nga natin pag-usapan ang patungkol nga po dito sa sinabi ni Chinita Princess tungkol po sa kanyang estado ng puso. Ang hantungan, ang mahiwagang hantungan ni Chinita Princess. Aba, syempre sa atin kilala na natin kung sino yan mga kakimpaw. Kaya nga sabi po dito, oo na, Paolo Avellino, panalo ka na. 5 lechon lang kaya ko. Uy, grabe naman nga sa 5 lechon. Daig pang may fiestahan niya na magpapakain ng buong barangay. Pero nako, sa totoo lang talaga, just sa sinabi na yan ni Chinita Princess, talagang winner na winner si Paolo Avellino. Abay, sana all pinagmalaki at pinagsisigawan ng Chinita Princess na hinahangaan na iniidolo
Or should I say, pinapangarap ng marami. Kasi 'di ba, ang dami pong nagkakagusto diyan kay Kim. Pero sino ang bumihag ng kanyang puso? Ah, walang iba kundi si Paolo Avellino. Anyway, napagtanto ko lang mga kakimpaw na very timing yung lumabas po na article mga kakimpaw o yung hula-hula na yan kay Chinita Princess. Dito nga sa pagsasalita ni Kim ng misteryosong hantungan niya. O syempre tayo, kilala na natin kung sino. Pero yung iba, mga kakimpaw, meron pa pong duda, mga kakipi, kung sino talaga. Paano ba naman nga kasi yung hula ba naman? May iba daw tsowa, si Chinita Princess, di ba? Hindi daw si Paolo Avellino, mga kakimpaw. At hindi rin daw pakakasala ni Paolo Avellino si Kim. O, di ba? Napaka-timing sa hantungan na yan. So hangga't walang binabanggit na pangalan si Chinita Princess, talagang lulusot at lulusot ang mga taong to. Ang mga bashers, mga kakimpaw, ika naman, hindi naman sinabi kung sino, so may chance pa sila para makasingit. Kaya ayun, may istorya na may ibang jowa si Kim at hindi si Paolo Avellino. Grabe, sino ba naman kasama or lagi magkasama pag nagta-travel? Silang dalawa naman, 'di ba, mga kakimpaw? Yung papaano nga hindi po silang dalawa ang mag-jowa at may ibang jowa si Kim. Anyway, let's move on dyan, mga kakimpaw, kasi may stress lamang kayo. Hindi naman kasi porke nahulaan ganun ay totoo na, mga kakimpaw, no? Isipin na lang natin na nagkamali sila this time sa kanilang hula. Na mali na interpretasyon sa lumabas na card, mga kakimpaw. Pwedeng tama naman ang card, ang interpretasyon lang talaga nito mga manghuhula na yan ang mali. Pero bakit ba parang gustong-gusto natin maniwala sa hula na yan, mga kakimpaw? Hula nga lang naman yan. Hindi po 100% accurate ang mga sinasabi. Ngayon naman, dumako po tayo dito sa next topic natin, mga kakimpaw. Pumapatungkol nga po ito sa sinabi ni Paolo Avellino tungkol kay Kim na very wife material nga si Chinita Princess. Sabi dito, Paolo Avellino, tinuturing na wife material si Kim Chiu. Bukod sa taglay nitong ganda, isa umano sa mga kahangahangang katangian ni Kim Chiu ay ang pagiging maalaga at mapagbigay niya, lalo na sa mga taong importante sa kanyang buhay. Wife material ang aktres, masipag, responsable, family-oriented at marunong magpahalaga sa mga mahal niya sa buhay. So, ilan yun, mga kakimpaw? 1, 2, 3, 4, 5, yan mga kakimpaw, mga katangian ni Chinita Princess na nagustuhan ni Paolo Avellino kay Kim. Si Kim naman kasi siyang tunay na mapagbigay, lalo na sa mga taong importante sa buhay niya, like her family. Kaya nga talagang sinikap niyan, mga kakimpaw, na makaahon ang kanilang pamilya. And malamang nga daw, mga kakimpaw, ay hindi lamang si Paolo Avellino ang nagkagusto ng ganitong katangian ni Chinita Princess. Malamang isa na po ang kanyang pamilya, mga kakimpaw, dahil si Kim ay wife material. Sino ba naman pong kapamilya natin ang hindi gugustuhin na good wife and husband ang makakatuluyan, di ba, ng ating mga mahal sa buhay? Kaya malamang nung makita nila na very wife material di umano si Chinita Princess, ay talagang aprobado agad sa kanila si Kimi. Kasi talaga namang si Kim Chiu po ay tunay na mabuting tao, mga kakimpaw. Kitang-kita mo rin sa kanya yung pagiging madiskarte, which is pasok lahat ng mga nanays dyan, mga kakimpaw. Pagiging madiskarte, pagiging maalaga, mga kakimpaw, which is perfect po talaga na pagiging wife, mga kakipi. Diba? Wife and mother. Ganon. And sa totoo lang talaga, ang dami pong nangangarap dito kay Chinita Princess. Madami nagkakagusto kasi nga para sa kanila ay very wife material din talaga si Kim. Very ideal woman. Hindi talaga mawala sa isip ko yung sinabi ni EA tungkol po rito kay
Kim Chu. Talagang babaeng pangangarapin mo mga kakimpaw. Kaya malamang isa po talaga yan sa mga katangian ni Kim Chu na talaga nagustuhan ng pamilya ni Paula Avellino. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa isang post tungkol po kay Chinita Princess sa pagiging endorser nga ni Kimi sa isa pong product na pinopromote niya. Endorser sa product na pinopromote niya daw. Sabi kasi dito, something I really love about Kim's endorsement is that she actually uses the product she promotes. She literally shows herself taking a shower, cooking, etc. while using them. That makes me trust the brand and wanting to buy it. At Prinsesa Chinita, perfect brand endorser. Nako, sa totoo lang talaga. And yan, naalala ko, sinabi rin po yan ni Kimi sa kanya pong hair fix event sa MOA, na talagang lahat ng ini-endorse siya, talagang ginagamit niya. At hindi siya nag-endorse ng mga hindi niya ginagamit. Kasi syempre, nakataya din yung pangalan niya dyan, di ba? At ayaw niya rin naman mag-share ng mga na hindi niya subok, ng mga product na hindi niya subok. Ngayon kasi mahal din niya yung kanyang mga fans. Papahamak ba naman ni Kim ang kanyang mga fans, di ba? And kahit hindi nga daw po niya ini-endorse, talagang sinishare po niya sa kanyang Sokmed na ginagamit niya talaga yung bagay na yon o yung product na yon dahil para sa kanya ay maganda. And madalas dun daw po siya nakakakuha ng endorsement din kasi may mga sinishare siyang product na talagang gustong-gusto niya. Tapos kinukuha siyang endorser. Kaya naman talagang pagsikim ang endorser, talagang mapagkakatiwalaan mo yung brand, mga kakimpaw, kasi subok talaga niya. Hindi po pera lang, pera-pera lang. Tanggap lang ng tanggap kahit hindi naman talaga po subok. 'Di ba mga kakimpaw? So iyan ay isa sa mga hinahangaan lang naman po kay Chinita Princess ng mga netizens. So, yun lang po muna guys ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.